Totoo bang mag-aasas pumunta ng Batanes? Bakit nga ba ito dream destination ng maraming Pinoy? Sulit ba talaga? At totoo bang napakaganda ng Batanes? Lahat ng yan i-share ko sa inyo dito sa part 1 ng aking Batanes vlog. Alam niyo ba, sobrang tagal ko nang pinangarap makapunta dito sa Batanes. Supposedly, last year pa lang ready na ako. Financially at emotionally. Kasi nga, totoo, mahal talaga pumunta dito. One-way flight pa lang from Manila to Basco, umaabot na agad ng halos 10,000 pesos. Take note one-way pa lang yun. Kaya nag-book ako ng April flight para sure na maganda ang weather. Kasi sabi nila, madalas daw ang flight cancellations pag bare months, lalo na kapag may bagyo o malakas ang hangin. Buti na lang ang ganda ng weather nung araw ng flight ko. Sobrang smooth ng lipad namin via Philippine Airlines. Wala halos turbulence kaya ang ganda ng landing sa Basco Airport. Pagbaba ko pa lang sa airport, sinalubong na agad ako ni Sir Lito ng Northern Track Travel and Tours. Finally, naabot ko na rin ang isa sa mga pangarap kong lugar sa Pilipinas. Pero sa sobrang excitement ko, naiwan ko yung sling bag ko as in andun yung wallet ko na may cash, credit card, debit card, pati cellphone. Buti na lang may nakapulot at ibinalik agad sa akin. Grabe, dito ko talaga na-prove kung gaano kabait at honest ang mga Ibatan. Saludo po ako sa inyo. Maraming salamat. Dumiretso agad kami sa Sabatan Homestay. Around 5-minute drive lang from the airport. Nasa town proper siya kaya walking distance sa mga kainan at convenience store. Simple lang ang place pero sobrang linis at maaliwalas. Sinalubong kami ng owner at super bait talaga. Yung room ko pala may maayos na bed, may sariling bathroom with hot and cold shower, tapos meron ding balcony na may view ng Mount Iraya. Ang ganda. Pwedeng tumambay habang nagkakape o nag-work kasi malakas ang wifi dito. Bonus, unlimited ang coffee. Yes, unlimited. Marami ditong kainan na walking distance lang, pero isa sa highly recommended ko ay ang Bunong at Jessica's Place. Dito sila nagsiserve ng authentic Ibatan cuisine. Umorder ako ng set meal, nasa 400 pesos siya, pero sulit kasi may soup, main course at dessert na. Masarap siya at ramdam mong lutong bahay. So ayun, sulit nga ba? Sa tingin ko, simula pa lang to kasi part 2 ng vlog na to, ipapakita ko naman sa inyo ang mga lugar na napuntahan ko sa North Batan Tour na nabook ko via Northern Track Travel and Tours. Kung gusto mo malaman kung ano ang mga must visits sa Batanes, make sure to watch the next video. Don't forget to follow para updated ka sa part 2 ng aking Batanes journey. Kita kits!